Oo. Start. Recording. Introduce ka muna. So, good afternoon po. Ako po si Samantha Del Prado po from BS Biology from SLSU Lokban po. And I'm with Miss Jiwa Labrincilio po to conduct a interview po. Pwede niyo po bang ipakilala yung sarili niyo? Ako si Nanay Edna, manggagamot ng Barangay Malinao. So, sisimulan ko na po yung mga tanong po natin today. So, unang tanong po, sa inyo pong komunidad, ano po ang pagkakaiba ng sakit sa katawan at sakit sa espiritu po? Ang pagkaalam ko diyan, ang sakit sa katawan ay hindi kasi pare-parehas ay pag yung tinawag na espiritu, ano yung espiritong bad o espiritong ano, yung mabuti. Ano ibig mo sabihin? Espiritong bad, espiritong mabuti kasi dalawang klase yan. Pwede niyo po bang ipagkaibahin yung dalawa? O ay kasi pag ang tao may sakit at ano, ay mayroon namang may sakit ang tao, mayroong natatakan ng mga elemento na hindi nakikita. Ganon. At mayroon namang sakit ng tao na hindi naman pala talagang sakit, kundi tao rin na may gawa. Ganon. Okay po. So, ang unang question ay... Wait lang ka. Ay, nalimutan ko eh. Wait lang po. Ikaw may nasa Ayun. Oo, patay. So, yung pangalawang question po is, ano-ano po yung mga halaman na karaniwan niyo pong ginagamit sa mga ritual na panggagamot po? Tulad po nung yung mga kahig po, yung mga pausok po, or yung mga patapal. Ano po kayo na? Ang ginagamit ko sa mga herbal ay yung pinakamagaling bayabas. Yun. Yung bayabas ay pag yung medyo ikaw ay nasakit may giantiyan, pinagsasama ko ang bayabas, lalo na pag nagsusuka, bayabas, mga 7 dahon, 3 tangkay na lagundi. At pakukuluin ko yon sa mga 3 basong tubig. At yun ang iinumin. Pag yung alimbawa, sakit na sakit ang tiyan at nagsusuka siya. Yun. Meron po bang like, check po na kondisyon sa kalikasan para po anihin yung mga halaman? Parang kondisyon po mismo. Kondisyon. Teka. Paano yung halaman na ano eh? Paano po aanihin siya? May hinahanap po ba kayong kondisyon po ng halaman po mismo bago niyo po siya anihin? Bago anihin. Opo. Ayun ay ano, hindi naman inaani yung kundi, halimbawa, maghahanap ako sa labas nang ipapainom sa tao. Ay hindi ko inaani, basta binabayan ko, kumikitil na lang ako ng gano'n. Oh, yun ang iinumin. Kaya ilalaga. Gano'n. Yun lang po. Meron po bang mga bawal or mga alituntunin po sa pagkuha nga po ng halaman para po dun sa gagawing ritual po sa panggagamot? Yung kukunin kong halaman na dapat ay igagamot ko sa mga tao. Mayroon. Yung katulad na may sakit ng diabetes, may sakit na diabetes. O ay ang kukunin ko doon, bubunot ako ng tinatinaan. Ang ikakambal ko, 7 dahong bayabas, 1 linggong inom sa diabetes yon. May iba pa po bang Yung iba nun, ay mayroong pag-alimbawa, may ibang halaman pa
Ay yung... Ay pero yun lang aking kinukuha eh. Yung halamang yun eh. Sige po. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung paano niyo po hinahanda yung mga halaman yan sa retreat? Pag aking ihahanda yun, halimbawa maramihan sila, o binibigyan ko sila ng mga inumin na ito ay sa ganung uri ng sakit. Halimbawa, katulad ng ng mga ubo, sa ubo. O, dilaw na luya, puting luya, 3 daong bayabas, 2 daong oregano. Ang tubig ay mga 2 baso, pakukuluan sa ubo. Paano po pinaniniwala ang nakakapagpagaling po or nakakalinis po yung mga pausok po, yung mga patapal? Paano po masasabi? Hindi nakakalinis yung sa tapal, kundi yun, itatapal yun para doon sa parties na may masakit doon, mait-it, yung maga doon. O, ganon. Pag nagtapal ka ng salumpas, ay itatapal doon. Pero, hindi ako masyado nagtatapal. Kasi, pagka minsan kasi, ang karamdaman ng tao ay natatanggal na agad. Paano pong natatanggal agad? Gawa ni Re. Ano po yan? Yung lahat dito, katulad niya. O, ipaliwanag mo. Yun ang... Ito, tinalian niya kasi masakit nga yung tuhod ko. O, Ngayon, pag ako yung tumayo, nahihirapan. Kasi o, ngayon, okay na. Ano pong parang significance po nito? Ay, ito kay Sinturonin Nazareno Ay, sino po ba? Kay Black Nazareno. Ito kaya ako nini, hindi ako aral. Katulad ng iba manggagamot. Ito, direkta. Direkta si Manapo Nazareno ang nagturo sa akin. Kaya ito, pumunta kayo din, walang bayad. Huwag na kayo magdala ko ano-ano pang dadalahin. At hindi naman ako natanggap ng babayaran mo ako. Hindi. Okay po. Ah, Paano niyo po natutukoy kung aling halaman po yung pinakamabisa sa isang sakit po? katulad ng katulad nitong sa diabetes. Ay painumin ko ng 1 linggong inom yung dahong yun na tinatinaan na may 7 dahon ng bayabas. Pagdating ng 1 linggo, check up kay doktor. Pag check up kay doktor, paiiwanan ka. Mayroon na nangyaring gano'n. Pinaiwan yung pasyente ko. Tinanong, ano ba talaga tinanggal mo sa diabetes? At kasi yung mga side namin, may diabetes din. Ganon. Ay sabi daw naman ng pasyente ko, Dok, nag-exercise. Hindi ako maniwala nag-exercise. Paano nawala yung diabetes mo? Sino naghatol sa iyo? Ay, si doktor. Ay, inuulit-ulit siya. Hindi siya maniwala. Hindi mo pa ako sinabi ay. Na ang nakagaling, yung tinatinaan, pinaka-ultimatum, nagki-cleansing ng laman mula sa loob ng katawan. Paano po na ipapasa yung kaalaman po ninyo tungkol sa mga halaman sa mga nakababata po? Ay, hindi ko ibibigay. Bakit po kaya? Ay, paano ko nila ipapamigay sa Para kanila? ipapamana niyo Ay, po hindi, yung hindi. Hindi. Bakit po? Ayun po, mahirap din itong kalagayan kung paggagamot, hindi biro-biro. Bakit? Paano niyo? Ay, basta, hindi biro-biro talaga. At alam mo kasi, itong aking panggagamot, ay si Black Nazarene ang nagbigay. Si Black Nazarene din ang nagturo. Oh. Dapat hanapin nila din sa Oh, siya din ang nagturo nito, hindi ito mana sa kung sa kani-kaninong manggagamot na luminya ako at
tinuruan ako. Ay, hindi. Hindi pwede isalin. Kaya hindi ako siyang nakakaalam nun na. Sino? Si Lord. Ay, hindi ako para magsali na. Aba, hindi maganda. Bagi ako makikialam kay Lord. Kaya ikaw ay sa iyo ko isinalin, isasalin mo kay ganon. Kaya ako solo. Paano po na tinitignan po ng komunidad po ninyo yung mga tao pong patuloy na gumagamit ng halamang gamot po kaysa po sa mga modern po na medicine? Ako, dalawang klase ang panggagamot. Pag ako, naghahatol din ako ng doktor. Pag nakita kong ikaw uoperahan, at nag-i-x-ray din ako. Pag nakita ko sa x-ray ko, na, ay, dapat ka palang operahan. Wala akong gamit nun. Ako ay kasama ang dasal, sige, magpa-opera ka. Pero pag wala akong nakitang finding na para ikaw sasabi ni doktor na operahan ka, nakita ko naman ay wala naman palang operahan, stop ka. Sabi ko, o ganun, stop. Parang paano po yung pakikitungo na po sa inyo ng ibang tao kapag mas pine-prefer nyo po yung, pag mas gusto nyo pong gamitin yung halamang gamot po kaysa po sa ibang, kaysa po doon sa mga makabago pong medicine? Alam mo kasi, ganare. Sa panahon ngayon, ang mga, hindi ko muna ilalaglag ang mga medisina. Kasi, ay yaan, may nadating kasi din sa akin na hindi lang taga rito, kung taga-taga saan lugar. Mayroong Kalawan, mayroong Kalamba, may Batangas, mayroong dito sa Maynila. Marami nadating dito, may nadating nga ditong ano pa yung galing ospital. Nakaparada dyan. Dyan mo gagamutin sa labas. O edi, yung medisina, yun na nga nini ang sabi ko nga sa iyo na pag nakita ko ang at wala silang mga karamdaman, stop, ganon. At kung mayroon naman at nakita kong ay may pagkamisang kasi, ang problema sa dumi. Ang tao, pag lagi ang inom, puro yelo, ay ang idudumi, puro maliliit na matigas. At yung ating mga bituka ay nagpaplat. Puro soft drink ay. Lalo na pag nagkain ka ng mga sitseriya, bawal na bawal din. Ganon. Kasi nga, delikado naman yung atay. Ha? Ay ngayon, kailangan ang ating atay, ang igagamot naman diyan, mayroon din ako diyang medicine na ihahatol. Abay, pumunta ka kay doktor. Pinapunta ko yung isang pasyente ko. Sabi raw ng doktor ay sinong tumingin sa iyo? Tama nga, may atay ka. At pinabibili ako dok ng ninaid na ng gamot sa iyo. Tama. Ay, yung mga bawal, anong pinagbawal? Ganon. Ay, tama din ang kanyang inihatol na mga bawal. Ay, kaya itong, pag may katulad nyo na mga estudyante, kayo kumakain ng mga sitseriya, pag gutom na, ibasa na ang sitseriya at soft drink. Unahin niyo mainit-init na kanin, gamot ang sinigang sa atay. Yung kamatis, lalo na pag may kamatis, napakagandang papakin bagay na yun sa simula. Gamot sa atay yun yun ang mas-iibig.
Panghuling tanong naman na po ito. Paano niyo po nakikita ang kinabukasan po ng mga ritual na gamit ang halaman sa inyong komunidad? Ritual na mga gamit. Ay, yun ay isinasalin lang nini sa akin ni Lord. Yun ang kuhanin mo. Yun ang ibigay mo doon sa taong yun. At yan ay iaano mo yung mga gagamitin nila. At ihatol mo na rin. Bawal ang electric fan. Pag yung may lagnat ang tao, bawal ang electric fan hanggang gabi. Bawal. Kasi, pag ang lagnat mo, hindi na maalis-alis, siyempre ipaparada ko yung mga ibibigay sa kanila. Ay, hindi mo na kita hihilutin at hindi mo na kita susuubin kasi ikaw maligo sa mga herbal. Ganun. Halimbawa, may lagnat, kahapon pa. O ipaligo mo muna yan sa herbal. Ang ililigo mo daw ng lukban, 7 kalamansing bunga, salay, sambong, pakukuluin sa kalderong malaki. At pag nakakulo na yon, magparada ka ng isang batiya, isang balde. Paghatiin doon ang iyong paligo. Pagka nahati na, bantoan ng malamig. Maligamgam lang. Maligamgam lang sa balde. Pagka tapos na, bibili ng suka, kalating midya, pampalabas ng lagnat. Yan ay, di maligamgam na sa batiya at balde. 1/4 sa balde at batiya. O ligo, walang tigil ng sabon para iglawan kahit mataas ang lagnat. Sabon banlaw, sabon banlaw, sabon banlaw, sabon banlaw, sabon banlaw, sabon banlaw, sabon banlaw. Gagaling ka dun. Pagkatapos, uubusin mo na yung tubig sa batiya ang balde hanggang di pa ubos, diretso ang sabon, mag-shampoo pati para higlawan. Pagka nahiglawan na, nakaligo na pala, ay bawal ang electric fan. Hanggang gabi, bawal. Bayaan siyang pawisan at lagyan na lang pistawel sa likod. Maski bata, ganun. Ito na lang po, last na po talaga. Ano po yung gusto niyo pong sabihin sa mga tao pong medyo hindi po masyadong naniniwala po sa mga ganong types of panggagamot po? Alam mo, sa mga hindi naniniwala, hindi ko naman sila pinipilit. Kaso, pag dinala sa akin, tatlong niya kaya ng doktor, naniniwala na rin, dinadala rin eh. Totoo yan, dinadala rin eh. Pagka minsan ay dito makita ko emergency, nandiyan sa labas, magsisitahan kami parang ang bilis ng galing. Yung ginamot ko ay nakalakad na pa rin. Ganun. Ano naman po yung gusto niyo sabihin sa mga tao naman po na gusto din pong yung manggamot nga po in that way po, sa ganyan pong pamamaraan? Hindi rin ako nini makapag-open kasi may tinatanong ako. Yun. Iba kasi niniit ako kaysa sa kanila. Sila, hindi ko sila yung pinipintasan. Wala akong sinasagasaan. Sila may manggagamot ang iba, nagpapabayad. Dito, pumasok ako ni isang kusing, wala ka rin yung babayaran sa akin. Ang babayaran mo lang doon sa anak ko, kandila, soob, salumpas. Yun. Pero ang mga lagnat ng bata ngayon, pwede nang kapalan ng dahon ng saging. Bakit po? Bakit po sabi? Magaling nini, pati sa hika.
Sige. Ha? Okay. Dito kayo pumunta. Pag may inihi kang bata, ang tablitas, saging. Ikain po naman din po ako. Maganon eh. Gana rin ang gawin mo. Huwag ka maligo sa malamig. Baka ikaw nag-i-aircon ay. Ay, hindi naman po. Ganare. Ang ipapaligo mo, mga herbal. Yung sinabi kong herbal, pakikinggan mo na lang doon. Sige po. Pagka ikaw ay naligo doon, sinabi kong matagal na sabon banlaw, sabon banlaw, sabon banlaw, sabon banlaw. Kada maniligo, yun din ang gagamitin mo. Pagkagabi, magtapal kang daw ng saging, ibibira yung init sa loob. Nice, ano ba? Ang dami ko nanining gumaling din eh, sa hika. Hindi ko na pinagninibulizer. Wag na. At ikaw ay tuturuan mo yung sarili mo na walang kain na mga sitsiriya. Oh. Ay kung maaari nga, alam mo, ibibigay ko sa iyong soft drink. Hindi yung mato. Pwede sa ikaw sa Royal. Araw yan po. Pero yung mga Coke, Sprite, kung ano man, wag. Tuwing ikatlong araw, iligo mo, paggabi, tapalan. At yung iyong electric fan, wag mong itutok sa iyo. Doon sa dingding, antayan mo ang sabog sa lang sa iyong katawan. Okay na. Mawala yung ikaw. Sige po, susubukan ko. Sige po. Pag ano pasyal ka rin eh, mawawala Sige po. yan. Huwag kang mag-alala, huwag kang masanay nebulizer. Ang tamay, nanginigi ka. Hikain po. Ay kaya nga nini, mawala yan. May nagamot na ako ditong hika, taga Pagsanghan Laguna. Kalong nung asawa, may kabagay bibigay. Gumagano, sabi ko, hala na, papaliguan natin yan. Doon, pinupuntahan ko pa yung bahay doon. Nasaka ako doon, sa kanila doon kabila. Hala, ligo. Pagkaligo, tapal. Yung, alibas sa hapon, down saging, nakaparada na. Pupunuin ko yan. Umpisa din eh, hanggang dyan. Lampas dyan, hanggang doon. Diyan. Dito, abot din eh. Doon. O, walang electric fan. Ang iuulam, munini, huwag kang gagamit ng sinigang na binibiling sachet. Ay, bakit? Hindi bagay doon sa situra. Sa sobrang asin. Kalamansi, kaibang sinigang. Kalamansi may lagay na pinitpit na bawang. Yun, ang binabagay ko talaga sa kanilang ano, di magsisigang kang isda, nasa iyo. Sinigang na isda. Pagkakuan, yung baboy, pag hinihikang ini, mabigat yan. Hindi agad natutunaw doon sa tiyan. Doon ka sa magaan. Ha? Sa magaan ka. Saka ka na magbaboy pag yung paparito ka, tinignan kita. Okay na. Okay ka na magbaboy. Okay. Oh, at kasi yung hika mo na, wawala na. Ay di, doon ka muna sa magaan. Sinigang na isda. Huwag kang bibili ng puro malalansang sobra. Bangos, tilapia lang, doon ka lang. Tapos yung iyong, huwag ka muna sa kape. Kasi ikaw inihika, bawa ng kape. Doon ka muna sa, ano nga ba yung gatas na yung, may gatas akong binibigay dyan, nalimutan ko na. Sustagen. May sustagen, yun ang gatas mo. Pag yun nasunod, yung mga sinabi ko, dahan-dahanin mo, wala na ang hika mo. Yung matandang sinabi ko sa iyo, walang kahika-hika, umuwi na sa kanila, naglalakad mag-isa, hindi na pinapasaan ng asawa. Liligo ka lang sa herbal. Susundin mo yun. Pagka naligo ka sa herbal,
Hindi ka naman pwede sa mga Miguel. Ha? Yan ang aking ano. Kung kinakailangan, yung pinakulong tubig, pakuluan mo ng 2 dahong bayabas. 2 piraso, antibiotic yun. Dala mo sa bote. Ala, nasa school. Pag may panahon ka, linya kayong 2 rin eh. Sige po. Huwag para ikaw ay mawala yung hika mo. May awa si Black Nazarene. At ikaw pa naman ay pala hinihika. Papa. Oo, yun lang makakagaling din eh. So, yun lang naman po yung mga tanong po. Oo. Salamat po sa Oh, Nini, Thank you salamat po. din. Ang dami ko na gagamot dyan sa Lukban. Napunta din laging mga nagpapagamot.